one of the tourist attractions here in kilometer 26. This is the Cubao. Ito ay isa lang sa pinagmamalaki ng ating lugar dahil dito lang mismo sa lugar na ito makikita ang napakaraming falls. Kaya ngayon samahan niyo kami explorin at kuklasin ang hindi pa nakikilalang falls sa aming lugar. For the almost 3 weeks natin na pagpapahinga ay meron nag-chat sa atin. Ito'y walang iba kundi si Yasim, ang subscriber natin na nagagaling sa Noro UP. Good afternoon po, willing to join to your team po as a videographer. If nasa UP po kayo gagawa ng video. Pwede dali na rin ako nag-prepare para ma-meet itong taong to at ito rin ang dahilan kung bakit tayo nakapunta sa Catibong Falls. Napakaganda ng UP, parang Baguio, malamig ang klima at probinsyang-probinsya. Puchak pre! Dito na ako sa UP pre! Parang solid mag-explore ah! Tara, libutin natin! At this moment ay babagtasin na rin natin ang awang papuntang Noro UP ng 45 minutes na biyahe. Pagdating ko sa Noro ay hinanap ko agad ang Maharlika Plaza dahil ito ang aming landmark. Natin guys, pati na tayo ngayon sa UP guys. Dumiretso na rin kami sa aming spot dahil medyo mainit na at hindi na rin ako nakakuha ng ibang video clips. Kung kayo magpatuloy sa video na inyong pinapanood, magkwento muna ako. Kunting recap muna tayo sa mga nangyari. Noong September ay wala po tayong vlogs dahil mas pinareritize ko po yung pagtatrabaho para po makapundo ng funds noong October or month of October kasi gusto ko talaga, yung plano ko talaga is malibot yung buong Maguindanao del Norte pero my expectation it's not becomes the reality dahil noong October pa lang, first week pa lang nagbigay na ng sign na hindi talaga pwedeng mag-pull out dahil nagkasakit talaga ako guys ng 1 linggo at tumaas talaga yung lagnat ko at pabalik-balik, naubos ko lahat ng inipon kong pera para po sa October na yon at I decided na mag-shoot na emergency at yun na nga yung pinapanood nyo ngayon at decided na rin na pumunta muna, umuwi muna sa amin dahil gusto kong makarecover sa sakit na yon dahil na-disalign yung ugat natin sa likod kaya pinahilot ko talaga at pinahinga ko talaga yung katawan ko para this coming November or December ay makashoot na tayo sa buong Maguindanao del Norte dahil yun ang gusto ko, yun yung plano ko kaya kunting recap lang, yun lang yung kwento, yun lang yung dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-upload ng aking mga video or mga vlogs pero this coming November, December or next year ay malilibot pa rin natin ang Maguindanao del Norte at magbibigay pa rin ako sa inyo ng napakaraming good quality video content. Tara at magpatuloy tayo sa video na ating pinapanood. Pababa na kami guys. Ito na kami dun sa ilog at medyo pababa lang yung trekking at ngayon ay first time kong pumunta dito at napakahirap yung daan. Down na yung mga kasama natin. Yan, sa likod ko sila. Tara, punta muna natin yung sa baba. Baba na kami at habang naglalakad kami ay naririnig na rin namin dito sa aming pwesto ang bugso ng agos ng tubig. At nagpatuloy na rin kami sa paglalakad at 10 minuto ang lakaran pababa at sa hindi naming inaasahan meron kaming nadaanan, ito ay ang malaking Balete at pagkatapos nito ay narating na rin namin ang ilog. Humanap lang kami ng spot na pwedeng kainan dahil nagugutom na ang aking mga kasama. Tanghalian, ang ulam namin ngayon ay Fresca. Ayan, baka naman Fresca, pa-sponsor naman dyan. Dito na kami ngayon sa spot na to. Yun yung sa likod namin yung falls, pero kakain muna kami para meron kami extra energy at para may lakas yung ating mga kasama at medyo mahaba yung trekking pababa pero worth it naman yung pagpunta namin dito dahil napakaraming falls na pinagmamalaki ng lugar na to kaya ngayon samahan nyo muna kaming kumain guys at kain tayo ng tanghalian.
Pagkatapos namin kumain ay ni-make sure na rin namin ang aming kalat ay aming naligpit. At hindi na rin kami dito nag-iwan ng kalat bilang respeto dito sa lugar. Tapos namin kumain ay pinuntahan na rin namin ang mga falls sa ibaba. Grabe talaga yung daan. Kunting mali mo lang ng tinatapakang bato ay baka katapusan mo na. Hindi kasi talaga biro yung daan, madulas, matarik, at masasabi mo talagang extreme ang iyong pagdadaanan. Hindi makukumpleto ang lakaran kung wala ang pagtatampisaw sa napakalamig na tubig. Pagpunta namin dito, meron ding magbabarkada ang naligo dito, kaya meron kaming mga kasama sa pagtatampisaw sa ilog. Trekking namin na pababa, grabe. Mahirap siya pero pagdating mo ito sa spot, ang daming mga falls na pinagmamalaki ng lugar na to. Especially yun. At ito kinatayan ko. Maliban sa falls at maliban din sa napakaganda ng lugar na to at napaka-mystery, meron ding pinagmamalaki ang lugar na to tulad itong mga bato na ating nahawakan na nasa ating harapan. Para siyang rock formation, yung bang parang cave, yun. At napakaganda talaga siya guys. Mga pa, ito yung parang virgin tourist spot na ang lugar na ito ay isa lang sa dapat mong puntahan. Maliban sa mga cave formation, dito mo rin masasaksihan ang 7 falls, ika nga nila. At ito ay isa rin sa matatawag kong enchanted iconic places. Hi guys! Ako si Hasim Mesmama Sabayang. Sumama ko sa vlog ni Jeff dahil parehas kami gustong hibos ang turismo dito sa bayan ng Maguindanao del Norte, lalo na dito sa North UP, Maguindanao. Hindi nating tatandaan na ang North UP pagdating sa turismo ay hindi magpapatalo. Guys, grabe yung kwan dito guys, experience namin. Para talaga siyang 7 wonders of Maguindanao del Norte. Alam niyo kung bakit? Kasi ito lang yung lugar na napuntahan ko na napakaraming falls, magkasunod-sunod sila. Tapos, kung mapapansin nyo, itong inuupuan ko is napakalaking bato. Pero sa gilid ko, meron isang kuweba. Kung gusto pumunta dito ng mga turista, hindi na kayong problema sa entrance fee dahil wala namang bayad dito at libre lang. At iilan pa lang nakapunta dito. At I hope na sana itong lugar na to ay mabigyan ng importansya ng tourism, LGU. At this moment ay umuwi na rin kami dahil dumidilim na ang panahon. At pag uwi namin ay meron namang mga turista na pumunta dito. At ito ang mga kapulisan ng Cotabato City. Gusto rin nilang ma-experience kung ano ang na-experience namin. Salamat sa lahat ng mga nagpapa-shoutout sa atin. At maraming salamat dahil nakikilala na yung vlog natin. At maraming salamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta. Kahit hindi mo sila makakapagsuporta ng by through financially but into watching my video. Napakalaking bagay na yun guys. Doon pa lang, swabe na. Panalo na tayo. Isang bagay lang ang natutunan ko sa pag-explore ko sa lugar na ito. Ito ay ang pangalagaan ng inang kalikasan at i-preserve kung anong likas yaman ang meron sa lugar na ito. Tulad ng mga cave formation, kung maaari lang hindi ito dapat hawakan para hindi masira or kung pwede, maaaring tingnan na lang. At sa mga falls naman, panatilihin ang ganda at huwag mag-iwan ng kalat sa mga paligid ng ilog. Dahil ang lugar na ito ay may potensyal na pumasok ng pagkakakikitaan ng mga taong nakatira dito. At sana mapansin na rin ito ng Tourism Office ng UP or LGU. Dahil ang spot na ito is iconic places na hindi mo pwedeng hindi ito mapuntahan. Sige pre, undawin ako pre.